Katambak, good morning, good morning, good morning. Haba na naman ang balbas bigote ko. So, yun, hindi ko na nasikaso dahil busy sa trabaho. But anyway, for the day's vlog is sasagutin ko po yung about sa e-bike. Yan. Hindi naman po ko totol. Hindi naman po ko totol. And then, hindi naman po ko So yun, pag-usapan na. Pasensya na sa background ko, may biscuit, may curtain rods. Yan. Nasa likod kasi ko na bahay, nasa bodega ako. Nasa stock room ba. So yun, kakagising ko lang halos. Sasagutin ko po yung mga bawal sa kalsada na e-bike. Opo, bawal po ang mga e-bike sa pangunahing kalsada. Katulad ng mga malalaking kalsada, Mindanao Avenue, Quirino Avenue, C5, Katipunan, EDSA, Caloocan, Pasay, MacArthur Highway, tsaka hindi ko natanda yung ibang lugar na bawal, pero ang nasa Google naman po or nasa YouTube naman po yung mga guidelines kung saan bawal at kung saan pwede ang mga e-bike. So, hindi naman ako against sa nagpapatupad ng batas na yan. Para din na sa kaligtasan ng mga rider ng e-bike o kaligtasan ng mga isinasakay nila sa e-bike. So, yun. Hindi naman ako against. So, yun. Medyo nalungkot lang ako kasi nabawasan ako ng ihahatid sa school o service. Medyo nalungkot lang ako. Pero okay na yun. Mababawi ko din naman yung kita. So yun. Yung yung apat na estudyante ko kasi, dalawang estudyante ko kasi, tawid National Highway. Kung alam nyo yung Novaliches, yung Gulod Elementary School, doon nag-aaral yung dalawang service ko. Kinancel ko na hanggang maaga pa.
binalik ko yung bayad ng mga nanay nila. Kasi nag-down na sila sa akin. So, noon nabalitaan ko yung tungkol sa mga e-bike. Then, kinontak ko yung dalawang nanay na ganito po, mag-meeting tayo. And then, pumayag naman sila na ibalik ko yung mga binayad nila sa akin. Dahil nagpaliwanag na rin ako, pinakita ko na rin sa kanila yung balita. Hindi naman sila nalungkot din sila. Ako nalungkot, sila nalungkot. Pero nandun wala nang magagawa. Kumbaga, tanggapin na lang natin na kung ganun talaga ang kainatnan. May So dalawa lang ang service ko. Kinancel ko na. And then, nuudyokan ako ng mga ka-e-bike rider ko. Yung matitino. Mag-service daw ako, eskwela ng elementarya na malapit dito sa amin sa Damumaliit. Means doon nga ako nag-aral ng grade 1 sa DMES. Yan. So, hindi na ako pumayag for safety na rin ng mga estudyante. At sa ganon, wala nang makikitang butas sa akin. So, lahat ng nagpapabook sa akin ay kinancel ko na. Ginawa ko na siyang private for church only use na lang ang e-bike ko. Yun na lang ginawa ko. Para sa church, kung may magpapahatid na, may mga senior kaming ka-church So, kung magpapahatid sila, why not? Pwede. Kung may isasampang konting gamit, why not? Okay lang. Sa mga nagko-comment po sa akin na taga Novaliches din, na dito ko na lang pinadaan sa YouTube kasi hindi ko na kayo ma-chat. Hindi na po ko tumatanggap. Hindi na. Ginawa ko ng private ang e-bike ko. So, yun. Kahit kumonte yung kita ko, ay ano pa bang magagawa ko? Batas yan. Pag sinuway mo yung batas, pwede kang makulong o pwede mawala sa'yo yung e-bike mo. So, yun. At minsan, hindi ko na lang naisasama sa vlog. Minsan morning,
ay nagbabike ako. Yan. Si Black Pogi. So, yun. So, yun. Ano pa ba? Bala ko nang wag pang tumanggap ng mga pagpapaservice. Yan. So, yun. At ito pa, sasagutin ko. Yung mga tumututol sa mga batas na about sa e-bike. Kayo na po bahala. Itaas na ang bahala sa inyo. At ito pa, sa kinakabuisit ko, kinaasal ko, yung mga kamote riders ng e-bike. Kaya, yung mga matitinong rider ng e-bike ay nadadamay. Ito kwento ko na lang. Nung hindi pa uso yung tagal na to. Nung hindi pa uso ang batas tungkol sa e-bike, nakakalabas pa lang ang desisyon, hindi pa pinapabatas. May nagpated sa akin hanggang Sierra Vista. Alam nyo yun, mga tiga ng Baliches. Alam nyo yun. May nagpated sa akin sa may California Village. Nung palabas na ako ng Sierra Vista, patungo sa California Village. May isang nagmamadaling e-bike sa tabi ko. Ito ko, nasa gilid, hindi naman gano'ng gilid na gilid, siguro mga 3.5 meters from the gutter. Kasi may 10-wheeler truck na naka-parking. Junk shop kasi yun yung dinaanan ko. Malaking junk shop. So, nakaparking yung 10-wheeler truck. And then, yung e-bike sa likod ng 10-wheeler truck, kumakaripas. So, ako, hindi pa ako ganun kalapit sa 10-wheeler. Pinagbigyan ko na siya. Kasi inisip ko, pasintabi lang sa mga kumakain na or nagkakape. Pasintabi, inisip ko baka natatain na siya. Yun na lang ang kalukuwang nasa isip ko. Pero, nung huminto siya sa para pagbigyan yung closing yung sa harap ng 10-wheeler truck pinagbigyan niya yung dumadaan na tricycle. So ako, nagkatabi kami. So ako, kinausap ko yung rider. Sabi ko, Brad,
nakita ko yung ginawa mo kanina sa likod ng 10-wheeler truck at pinagbigyan na lang kitang dumaan kasi ayokong maipit tayong dalawa. Ayokong madisgrasya tayong dalawa. So, sabi ko, sa susunod naman, be aware tayo. At higit sa lahat, sinabi ko yun talaga sa kanya. Na backride niya, nanay niya. Sinabi ko yun talaga sa kanya. Na wag kang kamote rider. Kaya kaming matitinong rider ay nadadamay dahil sa inyong mga kamote. Yung nanay sa likod ng e-bike niya, nangingisi-ngisi na eh, tumatawa-tawa na eh. So yung rider, napakamot ulo na lang, sabi sa akin, Sir, pwede po ba makita yung ID nyo? So, ako pa hinanapan ng ID. So, hindi ako naiinis doon. Sa part na yun, nahiningan niya ako ng ID. Hindi ako naiinis doon. Natatawa na lang din ako. Kasi that time na yun, mainit na nga yung panahon, tapos iinit pa ulo mo. Dapat kalmado. Huwag mong sabayan yung init ng panahon sa init ng ulo mo. Sasabog ka niyan. Hindi, joke lang. So, pinakita ko yung ID ko. Hindi ko na sasabihin kung anong ID na yon. Pagkakita sa akin ng ID ko, ay sir, sorry po, sabi sa akin. So yung e-bike rider na yon, hingi-hingi ng pasensya sa akin, sabi ko. Okay lang boy, kasi sa susunod, ingat-ingat na lang po tayo. Ganun na lang sabi ko. Kasi hindi natin alam yung nasa paligid natin. Yan. Tsaka, nakita ko yung mga e-bike natin. May 3 mode speed yan. Nakita ko sa kanya, naka-high. So, patag kami. Sabi ko sa kanya, wag mong i-high. Kung maaari, i-medium mo o i-low mo. Wag mong i-high kasi madidisgrasya ka niyan eh. Ang tinuruan ko siya ng technique para yung baterya niya din matagal malobat. Sa paahon niya lang i-high. Sa medyo paahon, medium. Sa pantay, low. So yun ang sabi ko sa kanya. Pero pag sabi ko sa kanya, pag nakarating ka na sa Materik, pag nasa tuktok ka na, i-low mo na kung alam mo ng patag. Kung alam mo ng palusong ng konti, i-low mo na. Pagka, gugulong mag-isa yan, magkakarga uli yan sa battery. Basta nakabukas yung susi. So yun, technique na sinabi ko. Sabi sa akin, ay sir, salamat po, pasensya na uli sa kanina. Sabi ko, wala yun, sige, mauuna na ako. Sabi ko, kasi may
may ano din ako, may idadrop din ako. Kapitbahay ko. Yon. So, yun. Pagbalik ko from California Village, may nakasalubong akong matanda na kapitbahay ko rin. Kaso, ibang street sila sa street ko. Pero iisang lugar ka, iisang subdivision kami. Sabi ko, nanay, tawag ko sa kanya. Sabi ko, Nay, hatid ko na po kayo sa atin. Pauwi na rin po ako. Pumayag si nanay. Hinatid ko sa kabilang street namin. So, yung magbabayad na sa nanay, sabi ko, wag na po. Tulong ko na po yan sa inyo kasi alam ko yung nahirapan kayo sa paglalakad dahil may edad na. So, hindi ko na po kayo sisingilin. At hindi po ko sumisingil. So, yun. Maging lang tayo mga matitinong e-bike rider. Maging makipagkapwa-tao na lang tayo. Kumbaga, yung mga negative na binabato sa atin, pasok dito, labas dito. So, yun. Sa mga, may payo din ako sa mga kamote rider ng e-bike ay mag-ingat-ingat po tayo, mga kamote. Mag-ingat-ingat po tayo. Lalo na kung hindi lang naka-e-bike, naka-motor, single, nakasasakyan, mga kamote, mag-ingat-ingat po tayo sa daan kasi hindi ko naman sinasabing may paglalagyan kayo. Pero nandun na rin yun, yung risk. Kumbaga, yung isang paa nyo nasa hukay. So, yun. So, yun. Hanggang dito na lang muna ang vlog ko. Puro muna tayo kwentuhan ngayon kasi hindi pa ako makapag-bike. Gawa nga ng may gout ako. Sinusubukan ko lang every morning, paunti-unti mag-bike. Kada sumasakit yung gout ko, inilalakad ko na siya yung bike. Bumababa ako ng bike and then inaakay ko na pagka sumasakit yung gout ko. So yun, wala pa tayong bike tour tuloy o bike travel. Gawa nga yung may gout ako. So sa ngayon, e-bike muna. So yon. Sa mga nakakamiss sa akin, pasensya na dahil may problema itong
cellphone ko kaya hindi ako makapagtuloy-tuloy ng upload. So yun. Bala ko na rin magpalit ng bagong cellphone. So yun. At yun, sa ano na lang, sunod vlog. Hanggang sa next vlog na lang. Keep safe everyone. God bless and then bye-bye.